We decided na tumira sa bahay na bigay kuno sa kanya ng mama niya. Sabi ko last na to, pag may gulo na naman ayoko na, pasensyahan na lang. Hanggang sa nagpundar kami ng gamit at imbes na ikatuwa ng nanay niya ay kinainggitan pa. 19 ako at 16 ang jowa ko nung nagkakilala kami. Hindi ako pala kaibigan sa kapwa ko babae kasi ayoko ng plastic. Pero hindi ako lalakero. I was freelance modeling that time kaya wala akong arte sa katawan at sobrang prank akong tao. We're both single. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob since lagi kaming nagkikita. Umalis na rin ako sa pagiging freelance model ko nung naging kami. Ayaw na ayaw sa akin ng nanay niyang couple kasi nga may iba siyang gusto para sa anak niya. Hanggang sa nabuntis ako sa panganay namin. Sa bahay kami ng ate ko tumira na malapit lang sa parents ko. Then lumipat kami sa kanila kasi request ng biyanan kong hilaw. Nung una okay naman at until lumabas na ang sungay niya. Walang work yung partner ko that time kasi nga 16 pa lang siya pero sustentado siya ng father niya na nasa ibang bansa. Breastfeeding naman ako at sa diaper lang ako gumagastos sa anak ko. So sa akin hindi yun mabigat kasi nag-online selling naman ako that time. Makilos ako sa bahay, ayoko nang makalat. Ang problema lang sa akin 7 to 8 na ako nagigising. Kasi nga pagod ako sa kakaalaga sa anak ko, sasabayan pa ng mga deliveries namin. Nagagalit ang kupal kong biyanan kasi nga para sa kanya tanghali na yon na dapat daw 4 AM pa lang igising na ako para mag-asikaso. Nirant ko yon sa partner ko at naiintindihan naman niya ako since yun yung kinakabwisitan niya sa nanay niya. One time bumisita ako sa ate ko kasi Sunday naman. Lalagnat yung anak ko at walang gamot kaya pinauwi ko siya sa kanila. Since nandun yung mga gamit ng anak ko. Na 2 oras siya inabot bago siya nakabalik samantalang kung lalakarin hindi aabot ng 40 minutes balikan. Partida pa na nakamotor siya no. Sa pikon ko minura ko siya pagdating niya without knowing na kasunod niya yung mahadera niyang nanay. Galit na galit ang nanay niya kasi minura ko yung anak niya, bunso niya kasi yun Umalis sila ng nanay niya at hindi niya pinauwi yung partner ko so hindi na rin ako umuwi. Na umagahan, umuwi na rin kami ng anak ko at doon ay galit na galit siya at nagtatantrum. Kinuha ng biyanan ko yung anak ko at nag-iiyak siya sa sama ng loob. Nagsusorry ako kaso tinutulak niya ako palayo habang buhat niya yung anak ko. Umalis sila ng partner ko papunta sa kapatid niya para humingi ng simpatya at iniwan ako sa bahay. At ang sabi niya pa na ayaw niya akong aabutan sa bahay niya pag uwi niya. So ako naman tinawagan ko agad yung tatay ko. Nasabi ko, uuwi muna ako kami ng anak ko sa bahay nila. Hanggang sa naging okay na ulit kami ng partner ko nung sinundan niya ako dito sa bahay ng magulang ko. Galit na galit ang nanay niya kasi ako ang pinili at hindi siya. Nung nag 1 year na yung panganay namin ay 5 months na akong buntis. Nagkatrabaho naman yung partner ko kaso ito na naman. Naghihimutok yung nanay niya kasi hindi daw sa kanya dumadaan ang sahod ng anak niya. Pero dinedman na lang namin yun ng partner ko. Hanggang sa eto na naman, sinubok na naman kami ng panahon. Nalaman ko na may lumalandi sa partner ko na 3 months pa lang ako after mga anak. So dahil may pruweba ako sinugod ko sila sa workplace nila. Hindi naman ako nag-eskandalo, nakiusap ako sa manager na kung po pwede na makausap ko yung babae. Just to tell her na may anak na yung nilalandi niya at pinakausap naman yon sa akin. Maayos akong nakipag-usap sa kanya habang nanginginig ako. At ang sabi ko sa kanya na kapag hindi siya tumigil magpapalit sila ng mukha ng aso sa labas ng store. Alarma yung partner ko noon at umuwi siya sa kanila. Sa gigil ko sa kanya, sinugod ko siya sa kanila at sinabi ko sa nanay niya yung kalokohan niya. Pero hindi naniwala. I attempt na magpakamatay pero natauhan ako. Sayang ang buhay ko, kawawa yung anak ko at pag namatay ako, sayang ang ganda ko. So naisipan ko na tanggapin na lang na wala na. Kinaumagahan may barangay na pumunta sa amin at may complain daw sa akin. Pinipilit ko na magkaayos kami ng partner ko that time. Kaso ayaw niya kasi sabi ng nanay niya anak lang daw ang nagkukonekta sa amin. Na nandun sila just to settle regarding sa mga bata na magsusustento na lang sila at hihiramin ang bata. Sa gigil ko sa kanila, hindi ako nakipag-settled, wala akong pake sa sustento nila at wala silang karapatan na hiramin yung anak ko. Na kung gusto nila ipatanggal ko ang apelyido ng mga anak niya para wala na siyang obligasyon at mamuhay sa gusto nila. Sabay walk out. Pag uwi ko ng bahay ay nagchat ako sa pinaka-agency ng partner ko. Sinabi ko yung kalokohan niya, tatanggal sila sa work niya at yung babae. Tanggap ko na kasi na wala ng tatay yung mga anak ko Pero 2 araw pa lang namin magkabaranggayan pumunta na yung partner ko at nagsusorry. Na nadala lang daw siya sa init ng ulo at sulsol ng pamilya niya. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay namin hanggang sa I gave him another chance. At eto na naman, nagalit na naman yung nanay niya kasi kami na naman ang pinili ng anak niya. Then the situation repeat again and again, daming trial and error. Until we decided na tumira sa bahay na bigay ko sa kanya ng mama niya. Sabi ko last na to, pag may gulo na naman ayoko na, pasensyahan na lang. Promise naman daw yung nanay niya na hindi na mangingialam. Hanggang sa dumami na rin ang mga kaibigan namin doon kasi nga nag-online seller ako. Na kailangan ko makipag-usap kung kani-kanino just to sell the product. At dahil minapunta rin sa bahay namin para mag-pick up ng item, doon ay nagagalit na naman yung nanay niya. Na kung sino-sino na lang daw yung kinakausap namin at napasok sa terrace namin. Na sa akin ay okay lang naman kasi business related naman yun ang kaso ayaw na naman ang biyanan kong kupal.
Hanggang sa nakapundar na kami ng mga gamit, kaso lang ay imbes na ikatuwa ng nanay niya, parang kinakainggitan pa. Nagpaswipe ako sa tatay ko ng 1-year payment ng aircon para sa anak ko kasi nga sobrang init talaga as in. Pero galit na galit ang nanay niya kasi ang yabang daw namin kasi may aircon na kami. Dinig na dinig namin ng partner ko kung gaano ka-insecure yung nanay niya. Hanggang sa nagsalita na yung partner ko sa nanay niya ng lahat ng hinanakit niya sa kaartihan ng nanay niya. And after that incident happened, I decided na bumalik na sa bahay ng parents ko, and sa ngayon ngay nakabukod na kami. 4 years ago na yung nangyari at hanggang ngayon ngay never kaming bumalik pa sa kanila. And even dumalaw doon ay hindi namin ginawa. Hindi na niya kinakausap yung pamilya niya kasi puro kasiraan lang din yung sinasabi tungkol sa akin. Na masaya kaming namumuhay ng tahimik at malayo sa mga kupal. Letter sender, Hazel. Ako na may hanga sa'yo at sobrang tiyaga mo. Kapag hindi talaga kayang dalhin ni babae ang lalaki at ganyan ang biyanan mo, hindi kayo sa patibay, sa paglubay. Ang biyanan ay dapat gabay lang, na kung ano man ang nakita mong mali sa manugang mo, payuhan mo. Huwag kang feeling malinis at perpekto na nakikigulo. At hayaan mong kusang humiwalay. Hindi yung papayuhan yung maghiwalay. Tandaan mo na hindi mo kayang ibigay yung kayang ibigay ng manugang mo sa anak mo. Pagkaiba kayo ng level ng pagmamahal, na sunes ay mawawala ang magulang. Kaya't hayaan mong bumuo ng pamilya ang anak mo. Na maging masaya ka dapat sa katatagan nila, tandaan mong naging manugang ka rin bago ka naging biyanan. Iba na yung papel mo ngayon. Ikaw yung biyanan, ikaw yung gabay. Hindi yung kontrabida ka sa buhay.